Hello, kamusta kayo amin? Ito araw ng May 27, 2026. So, sa oras na to mga loves ko, nandito na po ako sa Netherlands. Itong aking videos po ay late upload po tayo ha. Sa mga nod ng aking videos, umpisa pa lang, day 1 hanggang ngayon, ito na po yung pinaka-end ng ating videos. Dahil tapos na po ako, ang hirap po mag-edit ng videos mga loves. But anyway, mga loves ko, so ito nga at nag-iimpake na ako dahil today ay babalik na po ako ng Manila and ang aking bakasyon lang po ay 3 linggo lang. Dumating ako dito ng May 12, then balik na ako ng Netherlands is May 29, so it's been like 3 weeks ang aking bakasyon. So, very short weeks, pero nag-enjoy naman ako. By the way, mga loves ko, magpapakilala po ako sa inyo. Ako po si Ilocana in Holland. Nakatira po ako sa bansang Netherlands and it's been for long years. 2 dekada na po ako nakatira dito at nakapag-asawa ako ng taga dito na mga loves. So, ngayong video mga loves ko, habang ako ay nag-iimpake, magkwentuhan tayo, no? Sino po ang nakatapos ng aking vlog? Day 1 hanggang nung last video ko. Please mag-comment kayo sa baba. Sa mga mag-comment sa baba ay bibigyan ko ng pangkape. Charot! Anyway, mga loves ko, habang po ako ay nag-iimpake, pag-usapan natin yung mga ganap. Ano yung mga, magkano na po yung mga presyo ng ulam, presyo ng tawag niyan, presyo ng gulay, karne, manok. Okay, pag-uusapan natin yan ha, habang ako ay nag-iimpake. Mga loves ko, nag-stay ako ng Manila for 3 days and nag-stay po ako sa condo. And yung condo po yun mga loves ko is very affordable price. And kung gusto niyo po mag-stay doon and PM niyo ako, mag-comment kayo sa baba. I do recommended ng condo na yon kasi mga loves ko, napakabait po yung owner, saka napakamura po yung kanyang per day. Ito po ay ang location nito mga loves ko is sa Tondo, around malapit po sa SM San Lazaro. 5 minutes walk lang po. So kung malapit kayo doon, i-PM nyo ako and then ibibigay ko po yung contact ng may-ari ng condo. Alam nyo po, ang per day po noon is 1,800. So, dahil ako sa experience ko mga loves ko, napakabait yung owner, ay pwede po ng family. Kasi kami mga loves ko, ilan ba kami? 10 kami. I'm not mistaken na kung may 10 ba kami. And nagkasya naman kami. Pero yung condo mga loves ko, isang room lang po yun ha. 1 bedroom na pang 2 person. Meron na siyang kitchen and sofa, small sofa. And kompleto na po yung gamit na pang pwede ka magluto doon. And may small table na 2 person. And kami kasi mga loves ko, nakaugalian namin yung talaga pag kumakain kami sabay-sabay kahit kumakain ka sa sahig, ganon. And also mga loves ko, alam niyo na experience ko kasi nag 3 days po ako sa Manila. Ang mahal po na mga bibilihin as in, alam mo yung 1,000 pesos mo mga loves ay wala nang matira kasi kung bibili ka ng 1 kilong bigas, I'm not mistaken, nasa 50 pesos ang 1 kilo. So then magkano pa yung mga bibilihin mo na sangkap sa iyong ulam. For example, bibili ka ng 1 kilong karne, I'm not mistaken, 340 yung 1 kilong karne. 340 o nasa 400 na yan. So, yung manok naman mga loves ko, I'm not mistaken, kulang-kulang 300 pesos ang 1 kilo yung manok. Tapos, ilan kayo kakain? So, yung 1,000 mga loves ko, hindi na talaga magkasya. Isang araw po yun ha. I'm not mistaken mga loves ko, na sa Manila ako, gumastos ako ng mga 10,000. Lahat-lahat na po yun. Breakfast, lunch, dinner. Tapos, yung kasali na po yung baka more than pa 10,000 kasi kumain kami sa Jollibee. Nag-Jollibee kami mga loves ko. Magkano na rin ang Jollibee ngayon mga loves ko? Ang per order na ngayon ay 130 pesos ang per order na ngayon ng Jollibee.
So, kung 10 kayo, magkano na yon? Din more than 2,000 pesos na po yung 10 person. Ganon kamahal. Kaya, una mga loves ko, advice ko lang no, sa mga katulad ko or sa mga kababayan ko na umuwi ng Pilipinas, and sa mga OFW, ang gawin niyo po kasi based sa aking experience po, ako ay nag-iipon. Nag-iipon talaga ako separate niyan sa aking bakasyon kasi hindi ka naman pwedeng umuwi ng Pilipinas na wala kang dalang pera. Talagang kahit sabihin mo na uwi ako ng Pilipinas, hindi ako gagastos. Believe me, gagastos ka talaga. Lalo na ngayon kung ikaw yung inaasahan nila at hindi, siyempre naawa ka din naman, 'di ba, na minsan mo lang naman sila pakainin ng bonggang-bongga, 'di ba? Talagang mapapagastos ka. Kaya ako, ang ginagawa ko ay alimbawa uwi ako ng every other years, ang ginagawa ko na is nag-iipon na ako for separate para dun sa bakasyon ko. Ganun po always ang ginagawa ko dahil syempre mahirap kasi nasa Pilipinas ka na wala kang dalang pera. Lalo ako umuwi ako ng fiesta, grabe. As in, pero ang maganda kasi sa akin, umuwi ako ng aming probinsya, ay meron din naman akong nabili na pagkakitaan ng aking hardworking. Nakabili po ako ng brand new na motor and para sa pangkabuhayan ng aking brother-in-law kasi yung tricycle na nabili ko that was 2018 ay sira na po yung motor. Actually, pwede pa naman pero lagi po siyang pinapagawa and is napapagastos ako. Kaya I decided talaga na nag-ipon ako para bumili na ng brand new. Then second of all ay ang ginawa ko po ay namasyal kami, pumunta kami ng Piat, pinag-swimming ko sila, and always everyday kain doon, kain dyan. Inispoiled ko sila ng pagkain, pero mga loves ko, grabe. Medyo mas mura konti ang presyo sa probinsya kumpara sa Manila, para sa akin. Kasi sa sa Manila mahal talaga. Pero sa probinsya mga loves ko, pwede ka naman doon makahingi ng papaya, libre 'yon. O talbos ng kamote, libre din 'yon. Kasi sa Manila po ay mahal, lahat talaga bibilin mo. Kaya for me is mas maganda talaga na dito ako sa probinsya mag-stay para yung aking pera ay mabudget ko, ganon. But anyway, yun lang po. Ang advice ko lang po sa mga uuwi, magdala kayo. Magdala kayo ng pera. As in, kung magbabakasyon kayo ng ilang weeks kayo at may plano kayong maggumala, ay lubos-lubusin nyo na yung pag-iipon kasi mga loves ko, believe me, ang 100,000 ngayon, kulang pa mga loves ko kasi ang mahal ng gas, siyempre pagkain, alimbawa gagala ka, wala ko kasi akong 4 wheels, so nag-rent ako ng van, magkano rin yung van, food pa lang mga loves ko, talagang mapapagastos ka na. Kaya mahirap talaga. Kaya maraming mga OFW na hindi nakakauwi kasi una sa ticket pa lang mga loves ko mahal na. Siyempre kung may anak ka sa Pilipinas, pamilya ka, siyempre mga loves ko mapapagastos ka talaga. Yun po yung aking na-experience mga loves. Kaya I'm really thankful na nakakauwi ako dito sa Pilipinas every other year. Nakakasama ko yung pamilya ko. Nakakabanding ko sila, lalong-lalo na po yung magulang ko. Kailangan ko yun na makita sila kasi siyempre may edad na din sila, lalo yung aking father, meron siyang sakit. Kaya yun po, kaya talaga nag-hard work ako, nag-iipon ako para next uwi ko ulit, awa ng Diyos, at makakasama ko ulit sila. By the way, malapit na po ako matapos and yun lang po yung aking share sa inyo sa aking experience sa pagbabakasyon dito sa Pilipinas and also mga loves ko, at payo ko lang din sa ating mga kababayan na sa abroad na minsan mga loves ko maging din kayo sa pera, masinop, okay? Hindi porket na nasa abroad ka ay go lang, bigay ka dyan, bigay ka doon.
No, depende rin mga loves ko kung sino yung bibigyan mo. Okay? So, yun lang po. Yun lang po yung ating gagawin. Basta una, isipin mo muna yung pamilya mo, and pag may matira, then share your blessing. Ganon. Ganon po yung ginawa ko sa pamilya ko. And yun lang. So, again, maraming salamat sa inyo sa mga nanood ng aking videos hanggang till first upload ko hanggang ngayon. And nasubaybayan niyo po yung aking Pinas vlog. At pasensya na kayo dahil ang hirap po kasi mag-edit. Ang dami akong videos. Imagine niyo nasa 300 videos po ako. At ngayon ko lang po natapos itong vlog ko na to. So pagkatapos ng mga loves ko, abangan po yung aking vlog. I-share ko po sa inyo yung mga tips ko, kung ano po yung kailangan at anong gawin nyo pag umuwi kayo ng Pilipinas, like yung mga i-travel, kung paano nyo gawin, ano yung mga question doon sa immigration, and madali ba or mahirap pa. I-share ko po yan mga loves ko. So after this Pinas vlog, and separate na ako ng another video para doon, para mabigyan ko din ng mga kababayan ko yung mga gustong umuwi ng Pilipinas at mabigyan ko din na advice kung ano yung mga gawin niyo, okay? So that's it, and then tuloy tayo after this video ay luluwas na kami. Pupunta na kami ng Manila. Then the next day, one day rest, then balik na ako ng Netherlands. Ang bilis ng panahon, no? And ito na lang, papanoorin ko na lang yung mga videos na ginawa ko. Anyway, thank you so much. Then let's go, pupunta na kami sa bus. 2,000 years later. Alam nyo, pati yung pamasahe ng bus ang mahal na din, no? Ang Florida po ay nasa 1,350. Ang BBL Ballesteros po ay 1,250 pesos. Yun na po yung pamasahe. So, yun lang. The next day. Ayun, the next day po tayo. In-invite ako ng aking pinsan kasi birthday niya. And the first time, nandito ako ngayon sa bahay ng aking pinsan. Ang ganda ng bahay mga kapsat. Grabe. Yan po yung nakaping bahay niya po to. So, nag-enjoy kami and ang ganda po ng video okay niya ha. In fairness. At gumanda yung boses ko. Charot! Kasi hindi ako kumakanta. Yung kanilang magic mic is very nice. Amazing. Kasi napakanta ako mga loves ko. Ang ganda. Pakinggan nyo. O, diba? Ang ganda ng mic, no? Alam niyo mga loves ko, uminom kami dito. I think nakatatlong Red Horse kami. Pero I think yung isa kong pinsan yung may birthday, siya po yung medyo nalasing. Charot! So, yun, ang enjoy mga loves ko. And maraming salamat sa aking pinsan na in-invite ako dito sa bahay niya. And matagal ko na pong talagang wish na makapunta dito sa bahay niya mga kapsat. And grabe, ang ganda ng bahay niya. Tapos sana, pag bakasyon ko ulit, ay pupunta ulit ako sa kanya kasi napakasaya dito. At ako ay talagang gustong-gusto ko yung ganitong good vibes para at least mapractice naman yung aking boses. Charot! Years later. Parang hindi na tayo mag-extra rice. Nya, gawin mo. Nagdalakay na po Ha? Dalhin ko yung kanin sa Jollibee. Bakit tayo mag-extra rice? This Jollibee? Extra rice. Ito eh? Ito ba? Ano tanghalian natin dito? Sa airport na lang? Ha? Pag tinapin na lang tayo?
Pwede rin. Sa airport na lang tayo? Oo, mag-Jollibee. Sige, dali na. May wala nang Jollibee dun, di ba? Yung, hindi ko na. Wala na! Meron sa taas. Ah, wala na ata. Meron pa sa taas? Meron yan, nirenovate lang yung tour. Nirenovate lang yung ano. Meron? Meron, may mga... Kun, baka nuawang ka. Pero may Jollibee Dito na lang tayo. Doon na lang? Dito na tag-Jollibee, Oh, ano win-win. kainin natin ngayon? Ako ata ito na tayo dyan, pag na rin. Di ba? SM tayo, Jollibee din ang bit. Pabayagan Oh, bilhin na lang tayo ng luto ulam. Dito na tayo? May Oh, sige. kami dyan, di ba? Yeah. Pag Jollibee, Yeah. Doon na lang sa airport. Bigyan na tayo ng corned beef, balik tayo. Oo, bilhin na tayo Ang po. SM? Ulam. Yeah. Hmm? Ang SM. Yan. Favorite ko. Bye, Faith. Kakanin. Alam mo masasabi ni Faith. Uwi na si Tita Lisa. Alam mo masasabi ni Faith? Sabi na. Tita Lisa, salamat. Tita Lisa, salamat sa mga nilibre mo sa amin. Mag-ingat ka sa biyahe mo. I love you, tita. Sa airport na kami. Nag-check-in na ako dahil standby ticket ako. Maghihintay ako. And balik ako ng 6 o'clock. Sabi nila is 6:30. Balik ako ng 6 o'clock. Para doon sa aking upuan. Ang daming tao. So, yun lang mga loves ko and maraming salamat sa inyo ha, sa mga nod ng aking vlog, sa mga nakatapos nito. Please don't forget to mag-like kayo, mag-comment kayo sa baba. And kung taga saan kayo. Again, see you soon mga loves ko. Another chapter ulit ng ating buhay. Charot! Ang ating i-vlog mga loves ko, abangan yung ating next vlog about sa mga tips, advice, ano yung mga kailangan umuwi ng Pilipinas, okay? Again, maraming salamat. Agyaman na kada kayo amin sa mga nanood ng aking Pinas vlog simula umpisa day 1 hanggang ngayon. Thank you, love you all. Bye! Mwah!